Inalok ni PNP Chief Ronald De La Rosa na sa PNP Custodial Center ikulong si Senator Laila De Lima sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. Naharap si De Lima sa 3 kaso ng paglabag sa Dangerous Drugs Act dahil sa pagkakasangkot umano niya sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay De La Rosa, ang PNP Custodial Center sa Camp Crame ang isa sa mga pinakaligtas na kulungan sa bansa dahil nasa loob ito mismo ng kampo. Doon din nakakulong ang mga dating senador na sina Bong Revilla at Jigo Estrada na parehong nadawit sa PDAF scam nung Justice Secretary pa si De Lima. I am just waiting for instructions from the competent courts kung just in case kailangan na gamitin yung aming Crame Detention Center. I promise her she will be very, very safe inside Camp Crame. 3 kaso sinampalaban kay Senadora Laila De Lima ng Justice Department kaugnay sa umunay Bilibid drug trade. Pero wala laban sa mga umunay nagbenta ng droga para sa kanya. Saksi sa Lima, Refran. Hulihin nyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon! Hindi pa man nagugulong pero nalalapit na dyan ang hakbang ng gobyerno laban kay Senadora Laila De Lima. 3 kasong kriminal kasi ang sinampa laban sa kanya ng Justice Department kaugnay sa umano'y Bilibid drug trade pero hindi sa ombudsman kundi sa Muntinlupa RTC. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan kaya't it is but proper, right and proper that it be filed before the Regional Trial Court. Walang piyansa sa 3 kasong kung mapatunayan ay may parusang hanggang 20 taong kulong at multang hanggang ₱250,000. Kapwa akusado ni De Lima sa 2 kaso ang dating karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado naman sa hiwalay na kaso ang 3 tauhan ng Bucor, kabilang si Chief Franklin Bukayo, ang Bilibid inmate na si JB Sebastian, dating security aide na si Jonel Sanchez at isang nagpakilalang kaanak ni De Lima. Nagugat ang mga kaso sa alegasyon ng mga high-profile inmate na nagbigay sila ng campaign fund kay De Lima mula sa kita nila sa pinagbentahan nila ng droga na idinaan kina Dayan at Sanchez. Merong mga hindi kinasuhan dahil magiging state witness kahit yung mga umano'y drug lord na nasa likod ng bentahan ng droga na nakakulong na naman na. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Kulang naman daw ang ebidensya kaya hindi nakakasuhan si dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Hindi po nila ito minadali at hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Sa Lunes, iraraffle ang mga kaso at kung may hukom na, ay dedesisyonan niya kung may probable cause ito para ipaaresto si De Lima. Sa Lunes na rin daw haharap sa media si De Lima pero sinabi na niyang aapilang kanyang kampo kapag naraffle na ang kaso. Naihanda na raw niya ang sarili na maging bilanggong politikal. Ang mga kaso ay pananakot daw sa mga bumabatikos sa extrajudicial killing bilang policy. Gayunman, tuloy raw ang kanyang laban at naniniwala siyang mapapawalang sala siya. Nauna rito, binasura ng Court of Appeals ang hiling ni De Lima na temporary restraining order laban sa pag-iimbestiga ng Justice Department sa mga reklamong inihain sa kanya. Sinampahan na ng mga kasong kriminal ng DOJ o ng Department of Justice si Senator Laila De Lima at 7 iba pa kaugnay ng di-manoy drug trade sa New Bilibid Prison. At gaya raw ng inasahan ng senadora, isinampa ang mga kaso sa isang regular court sa halip na sa Office of the Ombudsman. Handa raw si De Lima na harapin ang mga kaso na tinawag niyang pang-uusig at paghihiganti ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, sinampa na nga ng Department of Justice sa Muntinlupa RTC ang 3 kaso laban kay Senator Laila De Lima at iba pa, yan ay kaugnay ng umano'y partisipasyon niya sa Bilibid drug trade. The people of the Philippines versus Laila M. De Lima. 3 kasong kriminal ang sinampa ng Department of Justice laban kay Senadora Laila De Lima, lahat kaugnay ng umano'y kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Isinampa ang mga kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court sa halip na sa Office of the Ombudsman. These offenses belong to the exclusive original jurisdiction of the Regional Trial Court.
Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan, kaya't it is but proper, right and proper, that it be filed before the Regional Trial Court. Kapwa akusado ni De Lima sa dalawang kaso ang dati niyang karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado din sa ibang kaso ang dating hepe ng Bureau of Corrections o Bucor na si Franklin Bucayo, dating officer in charge ng Bucor na si Rafael Ragos, ang high-profile bilibid inmate na si JB Sebastian, dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez, dating kawani ng Bucor na si Wilfredo Eli at ang nagpakilalang pamangkin daw ni De Lima na si Jose Adrian Dera o Jad De Vera. Ang mga kasong sinampa pawang mga paglabag sa ilang probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at walang piyansa. Kung mahatulang guilty, may parusang 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo o multang 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Nagugat ang mga kaso sa umano'y partisipasyon ni De Lima sa bilibid drug trade noong siya'y kalihim ng DOJ. Base sa salaysay ng ilang high-profile inmate ng bilibid na umaming sangkot sa drug trade, nagbigay raw sila ng pera kay De Lima para sa kanyang kampanya sa nakaraang eleksyon. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo laban sa mga high-profile inmate na sina Herbert Colango, Engelberto Dorano, Vicente C., Jojo Baligad at Peter Co. Gagamitin daw silang state witnesses laban kay De Lima. Ibinasura rin ang reklamo laban kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na inasahan na niya ang mga kaso at handa raw tumugon ang kanyang mga abogado. Matagal na rin daw siyang handang maging bilanggong politikal ng rehimeng Duterte. Ang mga kasong ito raw ay buwelta at pananakot lang sa kanyang pagbatikos sa extrajudicial killings. Tanggap daw niya kung ang kanyang kalayaan ang kabayaran sa kanyang paninindigan laban sa umano'y pang-aabuso ng rehimeng Duterte. Pero hindi raw siya patitinag at patuloy na lalaban. Haharap daw si De Lima sa media sa Lunes kung kailan inaasahang iraraffle na ang kaso at posibleng maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Hindi po nila ito minadali. At hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na malakas ang ebidensya laban kay De Lima. Biro mo lahat. Siya lang nag-deny. Lahat tinuturo siya. Just to face the music. Actually, ilang testigos yun. At it took months to develop the case. Alam naman ng Pilipino yan. Alam ng Pilipino, ganon talaga ang estilo niya. Paniwala naman ng mga taga-suporta ni De Lima, political persecution ang ginagawa sa senadora. Makakasiguro kayo na sasabayan, especially ng mga kababaihan, si Senator Laila De Lima, magmula dun sa pag-aresto sa kanya hanggang sa pag-vigil sa labas kung kailangan man. Jessica, ulitin lang natin, no, sa Lunes yung mismong raffle ng mga kaso sa Muntinlupa RTC. Oras na magkaroon ng uma-assign na yan sa isang hukom ay saka pa lamang i-judge o aalamin kung may probable cause yung mga kaso at saka pa lamang maaari maglabas ng warrant of arrest sa mga akusado. Jessica. So wala namang surprise na warrant of arrest ngayong weekend kasi usually ganyan yung mga malalaking kaso tinataon sa papa-weekend sa Lima kasi sarado ang mga korte, di ba? Jessica, yun nga yung siniguro sa atin kanina maski ni Secretary Aguirre na over the weekend ay wala pang ilalabas na warrant of arrest dahil sa Lunes pa nga yung mismong raffle at sa Lunes pa rin malalaman kung sino yung judge na hahawak and also malalaman din kung i-consolidate ba itong tatlong kasong ito o hiwa-hiwalay yan. So, by then, pag-aaralan pa yan ng judge kung meron bang probable cause itong mga kasong inihain sa kanya at saka lamang makakapaglabas ng warrant of arrest. Jessica. Ano ang paliwanag ng Department of Justice sa Lima? Bakit sa regular court, no, sa regional trial court ito i-file at hindi sa Office of the Ombudsman? Tinanong natin yan kanina kay Secretary Aguirre. No? Ang paliwanag niya, sa preliminary investigation level, pwede naman daw imbestigahan ng DOJ at ng Ombudsman yung mga kaso. Pero specifically dito sa mga kasong ito ni Senator De Lima, alam naman daw ng Ombudsman, pwede daw hingin ng Ombudsman yung mga kasong yan. Pero hindi naman daw yung ganun yung nangyari.
Also, Jessica, ang pinoint out ni Secretary Aguirre kanina is that ang mga kasong ito ay paglabag sa Dangerous Drugs Act. At ito raw ay exclusive jurisdiction ng mga trial court or ordinary court. Also, Jessica, meron ding reklamo itong si JB Sebastian kaya Senator De Lima na graft na case, no? At yun, kasama dun sa resolution, ay inendorso naman sa Office of the Ombudsman. Jessica? Kapansin-pansin lang na yung mga high-profile inmate, yung mga nangdiin kay De Lima during the congressional hearings, wala sa kaso. Pero si JB Sebastian, kasama sa mga kinasuhan, when in fact, towards the end, no, mukhang napilit din ng mga kalaban ni De Lima na mag-testify itong si Sebastian laban kay Senator De Lima. Pero ganun pa man, kinasuhan pa rin siya, kasama siya sa mga may kaso ngayon. Jessica, we were asking kanina si Secretary Aguirre kung ano yung mga sinabi ng mga inmate na gagawin ngang prosecution witness. Bakit sila naalis doon sa mga kakasuhan? Unfortunately, sinabi kanina at inamin din ni Secretary Aguirre na hindi pa daw niya talaga fully nababasa yung resolusyon. No? Pero kung titignan naman natin, Jessica, yung mga naging salaysay, naging pahayag ng mga other inmates, lahat itinuturo na itong si JB Sebastian, yung parang link daw na nag-uutos dun sa mga inmates sa loob ng Bilibid na magbenta at kumbaga mag-remit sa kanya ng pera at ibibigay naman dun allegedly kina Dayan at kay Sanchez. But then, Jessica, unfortunately, walang ibinigay sa atin na kopya yung Department of Justice nung mga resolusyon on the cases. Also, yung mismong kopya ng mga kasong inihain nila kanina sa Muntinlupa RTC. Jessica. Kasi this may create the perception na itong si Sebastian, kulang yung pandidiin na ginawa niya. Parang ganun yung makikreate na impression kay De Lima kasi hindi siya off the hook. Samantalang yung ibang mga high-profile inmate na nang diin ng husto kay De Lima, hindi sila kasama sa kaso. Jessica, yun siguro yung magiging perception ng ilan. No? Pero Jessica, kaso na kasi ito. So malalaman na lang natin yan kapag umusad na yung mga kasong yan sa Muntinlupa RTC. At doon natin malalaman kung ano ba talaga yung dahilan at bakit isinama itong si JB Sebastian. Ang sinabi sa atin kanina ng DOJ, 52 pages yung mismong resolusyon. So doon nakadetalye kung bakit pinakakasuhan yung si Senator De Lima and all the others, pati na itong si JB Sebastian. Unfortunately nga di sila nagbigay ng kopya sa media kanina. Isa pa palang surprising, bakit kasama sa mga kinasuhan yung Jonel Sanchez, no, yung isa sa mga aide ni Senator De Lima na during the hearings medyo nandiin din sa kanya pero kasama pa rin sa kaso. Jessica, yun din yung isa dun sa mga tanong din namin na kasali pala itong Jonel Sanchez. But then, yun nga, itinuturo din kasi siya nung ibang mga inmate na kasali din doon sa Bilibid drug trade. Yun nga, sinabi na rin natin kanina, malalaman na lang natin yan kapag umusad na yung kaso at hopefully kung magbibigay na nga ng kopya itong DOJ ng kanilang resolusyon at maging ng mga kasong kanilang isinampa na sa korte, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Salima Refran. Kapapasok lang na balita, kinundena ng LP o ng Liberal Party ang illegal di manong pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Senator Laila De Lima sa isang regional trial court. Giit ng LP ang Sandigan Bayan at hindi ang RTC ang may jurisdiction sa kaso dahil ang mga akusasyon ay sinasabing nangyari nung Justice Secretary Pasi De Lima. Binigyang diin din ng LP na iligal ang pag-aresto na base sa gawa-gawang reklamo. Hindi rin daw nakapagsumite ng counter-affidavit si De Lima kaya kunu-question ng kanyang partido ang desisyon ng Department of Justice sa preliminary investigation. Nanawagan ng LP ng patas na hustisya. Mistulang hinatulan na raw si De Lima bago pa man kasuhan. Mismong si Pangulong Duterte raw ang nagsabing sisirain at titiyakin niyang makukulong si De Lima. Bilang anilay alter ego ng Pangulo, dapat di manong mag-inhibit si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa lahat ng mga